Sama-samang lumuhod sa tabing dagat ang ilang residente sa Daog, Capiz. Ipinagdasal nila ang kanilang kaligtasan sa gitna ng banta ng pananalasa ng Bagyong Tino. Live mula sa Ross City sa Capiz, nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Gary, ramdam pa rin ba o ramdam na ramdam ba ang bagyo dyan? Gretchen, sa ngayon patuloy pa nga nakakaranas ng pag-uulan dito sa Capiz, no? At sa ngayon nasa signal number 3 na nga ang probinsya. Pagsapit ng hapon dito sa Rojas, Capiz, malakas ang buhos ng ulan. Bagyang umampas na rin ang hangin. Mabilis ding bina ang ilang kalsada, halos mag-zero visibility na rin. Nagpadala naman ng disaster response team ang Philippine Coast Guard. Malaking bahagi kasi ng Kabisayaan ang dadaanan ng Bagyong Tino, kabilang na ang Capiz. Kaya ang mga residente, naganda na sa posibleng pinsala ng bagyo. 2 araw na rin sinuspindi ang mga klase at pasok sa mga government offices. Ipinagbawal na rin ang paglalayag sa dagat sa Rojas City, gaya ng pangingisda at paggamit ng Kulasi Port, lalo't nakataas ang storm surge warning. Kaya ang mga mangingisda, iniligpit na lang kanilang mga bangka. Ang mga nakatira naman sa coastal areas sa Barangay Cogon, tinalian na ang mga bubong ng kanilang mga bahay. Ang ilan kusa ng lumikas. Dala sa laot nga tubig. Siyempre pag dumalom dito, madalo man diri. Dito sa baybay atong krasada to, pagka dumalom mo kumanang alon, basyada patakas yan ang tubig. Pero sa bayan ng Dao, sama-samang lumuhod sa buhangin sa tabing dagat ang mga residente para ipagdasal ang kanilang kaligtasan sa gitna ng banta ng bagyo. Ang ilan, dala pa ang kanilang imahe ng mga santo. Gretchen, sa ngayon magsasagawa bukas ng assessment ang PDRMO upang malaman kung ano nga yung naging pinsala ng Bagyong Tino dito sa lugar na to. Balik sa inyo. Maraming salamat, Gary De Leon. Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.